Magandang tanghali. Kumikinang na ulo, Diego Bandido. Go, Diego, go. Magandang tanghali. Kumikinang ina. Dear Nicoliala and Diego Bandido. Naiinis po ako sa sarili ko dahil padalos-dalos po ako ng desisyon. Kahapon po, nag-submit po ako ng resignation letter sa HR at kanina pagising ko, na-realize ko, nagsisisi ako. Pwede pa po ba itong i-retract? Thank you, Tambalan. God bless. Alam mo, meron kaming discussions with HR. Yes, mainit-init meron kaming in-invite natin ng HR natin sa aming production meeting yesterday para mag-discuss, mag-refresh lang ba? Ng Kasi mga syempre, company policy. correct. Palibasa ako, kailan ba yung huli kong orientation? Nung pumasok ako dito sa Love Radio, 'di ba? Nung pumasok tayo, yun ay yung huling matatandaan talaga na nag-sit down tayo regarding policies, ganyan. So, yesterday in-invite namin yung aming HR. Shoutout kay James Quaton. Ayan, para mag-refresher. Tapos, hindi po kasali to. Kaya hindi namin alam yung sagot. Iba po yung amin na-discuss kahapon. Ano to? Series of discussions. But anyways, pwede pa bang i-retract, 'di ba, ang isang resignation letter? Hindi ko alam yung legalities or technicalities involved. Pero siguro, kaya nga eh. Kaya siguro, pero ang sigurong pwedeng magawa is kausapin mo yung immediate boss mo at tanungin mo sa kanya kung kausapin mo siya. Ikaw na bahala kung mausap kung paano kung paano mo sinabi sa amin na nabigla ka lang, nagpadalos-dalos ka ng Spur damdamin. of the moment. Correct. Yan na naman po yung ulitin natin. Huwag po tayong gagawa ng mga permanenteng desisyon sa mga temporaring feelings. Ayan. Yan. So dapat kapag ka mainit ang ulo, do not make decisions. Correct. Pag masaya, also do not make decisions. Well, siguro para ma-address yung na tanong mo na pwede pa bang bawiin? Depende kasi yan kung saan nakarating yung papel mo. Ayan. Kung nandun pa lang sa mesa, hindi pwede, pa na-receive, hindi pa natatakan, pwede pa yan. Baka pwede pa, di ba? Pero kung ni-receive na, sinubmit na sa taas, gumulong na. Ayun lang. Pero kung kahapon lang yan, mainit-init pa, baka pwede mo pang mahabol. Baka nandun pa, natakpan pa ng ibang Correct. Baka natakpan pa nung kinakain niya na siopaw, di ba? Baka. Merong sariling handbook, although lahat naman yan nag-adhere to the rules of DOLE, ganyan, pero kausapin mo yung immediate boss mo. Depende kung anong layo na ng kasi correct. Posible halimbawa, pwedeng natanggap, tapos nag-declare na sila na wala ka na sa plantilla at kinakailangan na mag-hire. Mga at ganon. nag-post na. For all you know, kung baka mabilis silang kumilos, di ba? O baka may galit sa'yo sa HR correct. o nag-resign ka. Agad-agad. Wait. Bilisan. Job hiring. Palitan agad yarn, di ba? Pero kasi bago ka naman kasi dumating sa desisyon na yan, may mga pinag-isipan mo rin yan ng matindi. And feeling ko bago mo din naman talaga ipinasa, hopefully, nakipag-usap ka rin muna sa immediate boss mo, di ba? Prinoseso nyo muna together, di ba? Hopefully may dinaanan kang ganun. Kasi kung wala kang dinaanan na ganun na proseso, yung talagang tipong spur of the moment, naisip ko lang, di ko na-trip yung mga kasama ko dito, di ko nagustuhan yung kulay ng polo na suot ng kaopisina ko, may problema din tayo dyan. Okay, mag-zoom in tayo ng konti para experience. Punta tayo kay Nicoliala. Kunwari. Yung mga panahon na yung parang gusto mo mag-resign. Ano yung... Wala pa. Parang di ko matandaan na yun kasi yung panahon na gusto ko mag-resign, ang emotional tagal po na. Siya. Ang tagal
yun na nung gusto kong mag-resign. Parang dito, hindi ko siya na-feel. Dito. Parang mas... Wala kang top of your mind na... wala. Na aalis dito. Hindi, I mean, yung mga dati, yung mga previous. Ang tagal na eh. More than 2 decades ago. Pero... So, hindi siya tumatak. Hindi masyado. Sa akin, Hindi yung parang bang tatak. Sa akin kasi meron eh. Na gustong-gusto mo talaga. Oo, na tipong the next day kailangan ibigay mo na. Actually, kinausap pa ako na hindi ako mag-resign. Sabi ko, sige. Pero yung processing ng utak ko naglalaban. Santo. Santo. Pero yung nag-commit ako na sige, papasok ako, pero tapos biglang parang yung katawan ko ayaw na gumalaw. Ayan. So, mag-assess ka din. Actually, yung sinasabi ni Jegs na parang ayaw mo nang pumasok, dinadrag mo na yung sarili mo to work. Yes, medyo mabigat yan eh. Mahirap yan na feeling and we don't like that feeling. So, mga processing ko pa nga doon na sa resignation letter ko na halimbawa, kasi ako po, kinikonsider ko yung sarili ko na sundalo. Okay. Ayoko namang makipagbarilan kung wala na akong tiwala sa general ko. Ay wow, may ano mga ganun yung resignation letter. Ang daming hindi pa po kasi uso yung ChatGPT. Hindi pa po uso yung Gemini. Kaya kung ano yung nasa damdamin, yun ang nakalagay, di ba? Para po akong sundalo. Malinaw talaga na makikipagpatayan ako, makipagbarilan ako, pero kung wala na akong tiwala dun sa commander ko, correct. bakit ako makikipagbarilan dyan? Totoo naman din. Ganun so yun naman. yung naging reason ko kahit walang fallback na okay, sige, siguro hindi na talaga ako babalik. Parang ganun. So sa'yo, iproseso mo. Kaya nga, kasi baka naman, bigla mo lang na-miss this morning na meron kang papasukan. Pero sa totoo lang, bago mo naman ipinasa yung resignation letter, bago mo yan ginawa, dapat sana, meron ka talagang prosesong pinagdaanan sa sarili mo, sa utak mo, sa mga tao sa paligid na hihingan mo ng opinion, ganyan. Kasi kapag ka ganyan na ang bilis ng mga desisyon, ganon, nininervous ako para sa susunod mong papasukan. Oo, nakaka-nervous para sa susunod mong papasukan kasi kakabahan din yan. Kaya di ba mahalaga din naman talaga na you do not burn bridges dun sa dati mong pinagtrabahuhan. Kasi pwede niyang balikan yun eh. Yes. Pwedeng mag-character reference. Kung uso pa yun, pwede silang mag-check. Kasi ang mga kumpanya na papasukan mo, mag-fact check yan, tatawag Meron yan. din, correct. Kamusta naman si ganito? Nag-a-apply po kasi siya sa ganito, ganyan. Kung halimbawa, you burned bridges, umalis ka ng masama ang loob, mainit ang ulo mo, ang ending dito, hindi tayo sure, hindi naman natin sinasabing for sure. Pero may possibility na magsabi ng totoo, which is yung ano ba yung totoo? Na madali kang mainis, na dalos-dalos ka sa iyong mga desisyon, mga ganon. Well, okay lang siguro kung halimbawa sa inyo hindi naman masyadong sensitive yung ginagalawan yung mundo, unlike sa amin, di ba? Sa industry ng media. Yan. Magkakakilala yan. Maliit lang pati ang industriya. Ito nag-a-apply sa sa amin. Ano bang ugali nito? Ayan. Di ba? Pwede kasi magkatanungan Yes, oo. So kaya ngayon yung sabi ko kapag ganyan napadalos-dalos ka sa desisyon, mainit yung ulo mo, isang araw gusto mo, isang araw ayaw mo na, medyo nakaka-nervous para sa susunod mong papasukan. Pero hindi naman ibig sabihin na ito na hindi ka magkakaroon ng character development. Marami tayong nakikita na nagsimula sila na talagang nakakainis na kasama bilang kaopisina, 'di ba? Pero eventually nag-mature, naging officer pa, nagka-posisyon pa, ganyan. Baka bata pa. Yan nga sasabihin ko, baka bata pa to kasi naalala pa. ko na naman yung sarili ko dati na nung pinagalitan ako ng bonggang-bongga, parang sama ng loob. Natin tatandaan mga kabisyo, yung kinaiinisan mo, for example, sa isang kumpanya, hindi ka naman sure na kapag ka umalis ka at nag-apply ka sa iba, wala kang mamimit na ganyang klaseng nakakairita. Tama. So kailangan matutunan po nating tibayan yung ating sikmura. Yes. Tibayan yung ating dibdib. Kasi kung hindi, paano ka lalaban? Mahinang nilalang ka. Oo. Ito, share ko lang yung thought ko noon that time na maalala ko lang na nung paresign ka na. Paresign ako nung medyo bata. Yung nga pinagalitan ako tapos naghanap na ako ng kung sa pwede malilipatan. Biglang na-realize ko na na sabi ko, ay hindi ako ganito. So kung aalis man ako, nobody will provoke me para umalis. Dapat kagustuhan ko. Yan. Ako ang magdidesisyon. Taray. Kala mo naman daming alam.
May mga general pang nalalaman. Hindi, pero it has to be really your decision. Ganyan. Ayan. We know that may mga actions talaga tayo na pinagsisisihan. Kaya lang minsan, alam nyo po, kung di na rin natin mababawi, we just have to own it. Correct, totoo. Kailangan na lang nating tanggapin yung consequence ng ating desisyon at consequence ng ating action. Dinesisyonan mo yan, yan yung action that you decided on, di panindigan mo na lang. Kasi in some other way, parang inahayaan din siguro ng tadhana, inahayaan din ni Lord para to test your character. Papanindigan mo yan. Kasi matututo ka rin din in some other way. Ano man yan masama man ang ano yan, pero matututo ka pa rin din True. Kaya nga sabi ni Nicole, you have to face it, own it. Correct. And then doon ka matututo. Doon mo makikita yung lesson. At Diba? magkakaroon ka tuloy ng appreciation. Alam nyo po, ang appreciation po sa mga bagay-bagay, minsan hindi yan dumadating kapag ka laging nandyan. 'Di ba? Totoo yan. Pansinin po ninyo, kunyari, for example, mga kasambahay. Hindi natin sila minsan na-appreciate kasi laging nandyan. Pero subukan mong subukan mong magbakasyon yan ng mga, let's say, December, magbabakasyon ng ilang linggo, di ba? Hindi ba't ramdam na ramdam mo? Eto na, wag na tayong lalayo. Si Kadyot, di ba? Ayan, totoo. Ilang araw na po nagbakasyon po kasi si Kadyot. Correct. So parang may pilay sa atin. Ramdam mo na parang may kulang. Alam mo, wala pong kape na mainit, wala akong yelo. Alam mo yung na pwede ko naman lagyan ng tubig yung ice maker, pero wala, parang feeling ko pilay ako, ganyan. Parang may something nang wala, di ba? Dito po sa sa feel ng station sa Vibe. Pag wala si Kadyot, parang may kulang. Correct, totoo. Kasi malaki yung function niya Yes. Saka yun nga, so yun yung sinasabi natin, hindi natin nararamdaman or we don't give value to something kapag ka laging andyan. Pero mas nare-realize natin yung importansya nitong mga tao, gamit, bagay, kapag ka wala sila. Di ba? Hindi, natatawa lang ako nang banggit mong gamit. Di ba wala si Kadyot? Si Nicole kahapon, hindi niya alam kung saan na yung headphone niya. Hindi ko mahanap. Sabi ko, ano ba yung headphone ko? Yun yung mga senyalis na wala si Kadyot. Correct. Ang mga senyalis na wala si Kadyot dito, wala akong ice maker. Kasi siya yung siya yung magsasaksak nun totoo yan. Nung unang araw pa, basta hindi mahanap kung nasan yung garbage bag. Alam mo yung parang ganon. Ako di ba sumilip din ako kahapon, tingnan ko may kape. Wala. Kasi usually, magkakape man ako o hindi, si Kadyot nagtatanong yan. Sabi kung niya, magkakape. Gusto mo magkape? Diba? Ngayon, walang laman yung coffee maker. Wala po nagtitimpla. Ganon. Kaya nga ako, I always say this, hindi ko mararamdaman talaga. I'm not speaking for all. Mas hindi ko ramdam kapag ka wala yung mga higher ups Ikaw din naman siguro, Kabisyo, ikaw. Ramdam mo ba kapag ka wala yung mga manager? Siguro, actually, gusto pa nga nila. Correct, diba? Gusto pa nga nila. Pero pag ang utility ay absent, yan. nako pa! Ramdam na ramdam talaga natin, diba? Kaya ito rin ay panawagan na let us appreciate our jobs. Sometimes, reklamo tayo ng reklamo, pero lagi nating tatandaan na hindi ba't pinagdasal mo na magkaroon ng trabahong yan? Yes. Tapos ngayon, reklamo mo wagas. 'Di ba? Lagi tayong ganun Nirereklamo natin ang marami mga bagay, pero tandaan mo, Kabisyo, minsan sa buhay mo umiyak ka para magkaroon yan. Tama. 'Di ba? Paalala! Kasama pa rin po ang tambalang kumikinang. Muli ako pong kumikinang ulo, Diego Bandido. At akong kumikinang ina mo, Nicole Yala. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! This was brought to you by Legit na legit yung na wala si Kadyot Oo. Wala akong ice maker. Alam mo, wala man sa utak mo, pero yung katawan mo, parang yung mata mo, hinahanap Correct. siya. Hindi kaya nga hindi ako handang yung mag-retire. Kasi retirement year niya na So, kailangan pa siya ng station. Yes, Sana kaya ang prayer natin talagang laging bigyan ng kalakasan ng katawan. Saka Kadyot is not just an ordinary employee dito. Main character energy yan. Parte siya ng Love Radio. Nasa DNA siya ng Love Radio. Oo. Totoo yan.
Kadyot, bumalik ka na, Kadyot! Kaya nga, isa pa na nakita ko, sabi ko, ba't gabi na andito pa yung e-bike niya nasa labas? Yung pala. Oo, iniwan niya pala iniwan dyan. niya. Iniwan niya dyan na nakapark. Oo. O basta, again, paalala ka, Bisyo, let's appreciate people, Yes. let's appreciate our things, Yes. di ba? Tingnan mo, telepono. Huwag na tayong lumayo. Yan telepono ang hawak mo. Di ba't dahil lagi mong hawak, hindi mo inaalagaan, ang dami ng gasgas, pero subukan mo isang araw na wala. Oo. Hindi Kagaya ba't- nangyari sa asawa mo. Katulad na nangyari sa asawa ko, di inaway kaming lahat. Sinawala yung phone niya, di ba? Pero ganun talaga. Oo. Hindi natin malalaman yung kahalagahan ng isang bagay hanggat na hindi ito nawawala. So, hihintayin pa ba natin na mawala? Tama. Hindi natin Ayan. hihintayin, di ba? O siya, Alright. salamat na marami sa pagtutok sa amin ngayong oras na ito. Ingat po kayo. Mamaya tayo ulit. Kwento ni Mahiwagang Burnay. Bye!